Si nanay sumisigaw na. Bakit? Sumisigaw na. Galit ba siya? Oo. Masama ba siyang tao? Hindi. Napagod lang siya. Gumigising ng maaga, naghahanda ng pagkain, nagtitiis ng pagod. Pero wala pa ring respeto ang mga anak niya. Hi everyone! Welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Welcome back sa ating faith-based real talk vlog kung saan hindi lang puro opinion, kundi pinag-uusapan natin ang mga issue ng puso, pamilya, pananampalataya at ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi lang po tayo puro news and commentaries. Ano po? Nandito po tayo sa channel na nagbibigay ng kalinawan at katotohanan at nagbibigay halaga sa salita ng Diyos. And today, gusto ko pong kausapin kayo ng mga nanay at kayo rin po ng mga anak. Kasama ba sa mga taong dapat iwasan ang mga nanay na napapasigaw dahil sa mga batang matitigas ang ulo? Kasi yung isa kong vlog nung nakaraan, pinag-usapan natin yung mga 10 uri ng mga taong dapat iwasan at isa dito yung mga maiinitin at magagalitin na mga tao. So ngayon, pag-uusapan natin kung kasama po ba ang mga nanay doon. Let's talk about it. Heart to heart. Hindi lahat ng nanay na sumisigaw ay masamang tao. Yes, sabi sa Biblia, sa Proverbs 22 verse 24 to 25, do not make friends with a hot-tempered person or you may learn their ways. Pero alam po ninyo mga ka-faith, hindi ito agad-agad para sa lahat ng mga sumisigaw. Ano po? Hindi ito para sa mga nanay na paulit-ulit ng nagpapaliwanag sa anak o mga anak, pero hindi sinusunod. Gumigising ng maaga, naghahanda ng pagkain, nagtitiis ng pagod. Pero wala pa ring respeto ang mga anak niya. Relate? Example. Magbigay tayo ng example. Halimbawa, si nanay, kinausap na si bunso ng mahinahon. Sabi ni nanay, anak, pakilinis ang kalat mo. At sinagot lang siya ng, mamaya na po. Pero paulit-ulit yun, buong linggo. Paulit-ulit. Puro mamaya na po. Tapos si ate naman, may assignment. Pero ayaw kumilos. Si kuya, laging nakikipagtalo. Pagdating ng alas 8 ng gabi, si nanay sumisigaw na. Bakit? Sumisigaw na. Galit ba siya? Oo. Masama ba siyang tao? Hindi. Napagod lang siya. God sees the heart of a tired mother. Ganun ka napakalaking importante kay Lord ang damdamin ng isang ina. In Psalm 103 verse 14, it says here, He knows our frame. He remembers that we are dust. Napapagod din. May hangganan, may limitasyon. Alam po ng Diyos ang laman ng puso mo, nanay. Hindi siya bingi sa pagod mo, hindi siya bulag sa mga luha mo sa gabi. Nakikita lahat po yan ng Panginoon at naririnig yung mga hinaing mo. Kung kaya ikaw ay anak, bago mo sabihing mainitin ang ulo ni mama mo, tanungin mo muna ang sarili mo. Nakikinig ka ba? Sarungin mong sarili mo, nakikinig ba ako? Ang narinig mo. Ako ba ang dahilan kung bakit siya sumisigaw? Ano sa palagay mo? Paano kung sa akin mangyari yun balang araw?
Kakayanin ko ba? Tanong nyo sa sarili mo mga anak, no? Honor your mother and your father. Honor them. Hindi lang pag okay ang mood nila, kundi lalo na pag pinipilit pa rin nilang gawin ang tama kahit pagod na pagod na pagod na pagod na sila. Kung ikaw ay nanay, alam ng Diyos na hindi ka perfect. Hindi mo kailangang magkunwaring malakas palagi. Pero bilang anak niya, bilang anak ng Panginoon, tinatawag ka pa rin niya sa pagtitimpi, pananalangin, at pagpapakumbaba. Iyon ang gusto ng Panginoon. Pwede kang humingi ng tawad sa anak mo. Okay lang naman yun di ba? Hindi ka magiging mahina dahil doon. In fact, mas lalo kang rerespetuhin ng anak mo kapag nakita niyang kaya mong aminin at itama ang pagkukulang mo. Yes po, mothers, parents, pwedeng humingi tayo ng tawad sa mga anak natin kung nagkakahamali tayo. Walang masama doon. It's good. It's okay. And ito, real talk na reminder po ang nanay na umiiyak sa kwarto dahil napagalitan niya ang anak niya ay hindi mainitin ang ulo. Siya ay isang tao na nangangailangan ng pag-unawa, panalangin at suporta. Hindi lang yung puro siya nag-uunawa at sumusuporta. Kailangan din ng ina ng panalangin at suporta at pag-unawa. Kaya mga anak, mahalin niyo si mama, si mami, si nanay. Intindihin niyo siya. Obey agad, hindi dahil takot kayo, kundi dahil mahal niyo siya. At sa mga nanay naman po, patuloy tayong humugot ng lakas sa Diyos. Hindi natin kaya mag-isa, hindi talaga po. Pero ang banal na espiritu kayang baguhin ang tono ng boses natin at palitan ito ng grasya kahit sa gitna ng stress. Yes, walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang baguhin lahat ng mga bagay na hindi magaganda sa atin. Lord, give strength to every mother who is tired but still chooses to love. Give humility to every child to listen and obey with respect. And give us all grace to understand one another like you understand in Jesus' name. Amen. So, yan po ang panalangin kong iniiwan sa inyo sa vlog na ito. Kung nagustuhan nyo po at na-bless kayo sa vlog na ito, please don't forget to like, comment down your opinion or karanasan, and pakishare na rin po para makapagbigay din naman ng inspirasyon sa ibang mga nanay at mga anak at sa mga taong nangangailangan ng ganitong klaseng vlogs. And please, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. And of course, just like I always say before we end this vlog, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. God bless. Thank you, thank you, thank you. Bye for now.